meditate on God's Word. Unsa daw? Ay, ang ganina, start your year with prayer. Karon, meditate on God's Word. Tun ang pulong sa Ginoo. Bana, tamang-tama. Mag-prayer meeting ta. Mag-pray ta sa Ginoo, and the same time, mamati ta sa Word sa Ginoo. Makabasa ka sa Word sa Ginoo. Makapasalamat ka sa Ginoo. So, muna, start your year through meditating the Word of God. And Joshua chapter 1, verse 8. Kisa nag-ingon ani? Ang Ginoo. Gisultian sa Ginoo si Joshua, kaya nga naman, ang dako kayo nga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo, gipapasan sa Ginoo kay Moses, nabalhin na dito kay Joshua. Kay si Moses namatay man, wa man siya makasulod sa promised land. That's why siya karon ang gibilinan sa pagpangulo, pag-lead, pagdumala sa iyang katawhan nga mutabok sa Jordan River aron makaabot sa promised land. Kay dili man basta-basta. Kung sa panahon ni Moses nga mitabok sila sa Red Sea, pag abot po ni Joshua, kinahanglan silang mutabok sa Jordan River para makasulod sa promised land. Ang Jordan River, dili siya sapa nga pwede ra nimo ihulho ang imong pantalon nya mutabok ka. Kinahanglan nimo og barko para makatabok ka sa Jordan River. Dako pa ng Davao River. Unsa pay dako diri nga sapa? Dako pa ng sapa dira sa may Agusan kanang gipuy-an ni Lulong sa unang panahon. Dako pa diha. Moto sa diha nga nagpray si Joshua og nangayo si tabang sa Ginoo, may gisulti ang Ginoo sa iya. Paunaha ang nagdala sa kasabutan. Pagpili og 12 ka pangulo, mga pangulo sa Israel, og sila ang payayunga sa kasabutan. Can you imagine? Paunaha. Murag ipapasaan pag itong bato pagani. Di man ka sa diha nga ila kining gituman, matag tikang sa 12 ka pangulo nga nagdala sa katong kasabutan nga ilang gidayungan, matag tabok o matag lakaw diha sa tubig, muatras ang tubig. Kung ang ilang milagro sa una gipika sa Ginoo ang Red Sea sa panahon ni Joshua, tagatamak atong nagdala sa kasabutan, muatras ang tubig. Ug musunod ang katong daghan ng mga tao sa ilang likod, anto nakaabot sila sa promised land. Wala may barko sa una. Wala may sakayan sa una. Mo nang ilang gikabalak, ano sa una mo pagtabok, ano promise lang. Pero sa gihimo, grabe ang gihimo sa Ginoo. Gihimong gamhanan ng katong mga tao nga nagdala sa kasabutan, sudlanan sa kasabutan, ug matag tabok mo atras ang tubig. Aron sila maka-army. Sulayay daw na ninyo, bas hindi ay? Kuya kayo ang milagro sa Ginoo sa una nga gihimo sa ila. That's why ingon ang Ginoo, kini ang hinungdan. Ngano nakatabok sila? Kay ingon ang Ginoo kay Joshua, diha sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Ngano nakasulod sila sa promised land? Sa Bisaya pa sa laing termino, ingon pa niya, pag maisugon, ton ay ang balaod adlaw o gabi. Oh. Aron ka magmalampuson o magmauswagon. Nakasulod sila sa promised land because si Joshua nagmalig-on siya. Ingon sa Ginoo pagmalig-on o pagmaisugon. Nga naman, ano mauman ang pasidaan sa Ginoo kay Joshua kapag malig-on o pagmaisugon. Kaya mga tao ngayang gipanguluhan, the same na mga tao ang gipanguluhan ni Moses, mga bagulbulan, mga reklamador. So may puruhan na basin pag-abot itos daplin sa pa. May siya, matay ni Joshua. Binuang naman nga naglaroy-laroy ta diri 40 ka tuig di sa kamingawan niya. Tanto di man di takatabo kaning tubiga kay dako man kayo. May pamubalik na lang ta sa Egypt. O kaha, diri na lang ta puyo sa wilderness. Total nagpuyo naman ta 40 ka tuig, diri na lang ta. So posible ana ang mga statement nila kay Joshua, pero si Joshua, grabe niya kalig-on. Nga naman, kay kung ikaw siguro to nga mangulo ani, may kabitaw, no tuod, no diri na lang tuod eta. Total si Moses na may gingnan sa Ginoo nga patuon ta diha. Dili man to direct Ginoo nagsulti so kasi Moses to gingnan. Nadalahon ta dito sa promised land niya kay may tubig. Dili na lang ta mag-settle down sa wilderness. Kay gawas nga dunay tubig nga dako. Unsa hitabo? Ang promised land occupied na. May mga dagkong syudad didha anang promised land. May mga city nga dagko kay paril. May mga kaliwat ni anak didtoan na mga Nephilim. Balumog Nephilim. Mga giant diya sa Bible. Kung taas na si Yao Ming, si Wimbanyama, isa pa'y tag-as na sa NBA. Layo ra kayo na sa height sa mga anak ni mga kaliwat sa Nephilim. Kay mga giant to sila na mga tao. Katong nakig-away kay Joshua nga si Goliath, kay David nga si Goliath.
Kaliwat tong anak. Kaliwat to sa Nephilim. Kabalumog Nephilim. Mga anghel nga nangasawa og babae nga tao. O ang ilang kaliwat, gitawag og Nephilim. Mga giant. Naana na dito sa promised land. Una pa sila ni sulod dito, occupied na. So kung imong sabton, kung ikaw si Joshua, matay, di na nagyon siguro ta sa wilderness. Ano kay gawas nga na isa pa. Dako kay isa pa. Nano may mga syudad na matulog kag mangilog. Kasi karnihon ta dito kay mga giant pag ito. Pero tungod kay nagtuon man si Moses sa balaod sa Ginoo. Ituon niya kini adlaw o gabi. Unya gi-apply niya ang word na pagmaisugon. So isog si Joshua. Mo tani sulod gyud siya. O gidala niya ang mga ginsakpan.